Magandang hapon, Commissioner Sir, sa mga kaganapan ngayon, sir, ito pa yung simula ng ating pagtitipon na panawagan para sa movement sa Tara 2015. Ano po ang susunod nating hakbang na gagawin? Baka magkaroon tayo ng rally sa Rizal Park. Hindi ko pa sasabihin kung kailan yung date, but i-announce namin sa mga kasamahan namin kung kailan yung open rally. Ang rally na yan, hindi lang yan sa Mindanao, tibok Pilipinas yan. Buong bansa yan ang rally na yan. So ngayon, pasalamat ko dito dahil ang mga taga Mindanao ngayon dito, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga, Hulu, Sulu, Lanao Sur, Del Norte, Marawi, Davao Oriental, Del Norte, Del Sur, Umbal, Davao Duro, Davao del Norte, at mga ibang lugar, Butuan, pati dito ngayon sa Luzon, Davao. Masaya at maligaya ako, natuwa kami dahil nandito ang mga tao na inibita namin at sila talaga nagsuporta sa ating programa Inday Sara 20th Movement Nationwide. So maraming salamat talaga. Total, andito na itong mga leaders natin sa Mindanao. Correct. Itong Inday Sara 2028 movement. Okay. So, gaano po tayo ka-sigurado o kampante na pati ang mga membro ay susuporta din sa mga ganap na rally next year? Kahit wala ako, ang tao, lahat Duterte ngayon. Halos dito sa Mindanao, 75 to 80%. Ang tao galit na. Simple lang ang mga tao. Ang nasa isip nila, hindi sa pwede magsalita, pero ang nasa isip nila, talagang Duterte talagang gusto nila. 75 to 80% talagang Duterte. Ang movement na ito, gusto lang na maklar yung mga tao para talaga, kasi maraming nagsabi na Duterte kami, saan kami pinamaglapit. Kaya dito ang movement para i-plaster yung mga tao. Mensahe mo sa mga DDE supporters sa magaganap na rally? Kayo ang una ko pasalamatan. Kung wala kayo, hindi ako makita sa publiko. Ang pasalamatan ko mga vlogger, Salamat ko. ninyo, at mga taga dito, nandito ngayon, at tayo ay magsama-sama para kay BP Sara, para sa mga Duterte family. Yes. Yan ang gusto ko. Bakit si BP Inday Sara yung napili natin? Wala nang ibang sino pang mapilian. Wala na. Yan talaga. The next step. Ngayon, si BP Inday is Vice Presidente. Next step niya, Presidente na yan. So, sino pang pinatanapin? Sino pang qualified? Abogada. Mahinahon siya. Relax, magsalita at laging tinatira ng administrasyon, pero lalong gumaganda. Yung tumira sa kanya, wala na. 90, yung edad yan, 90, parang 90 years na. So matanda niya yung tao na laging sinisira kay BP Inday. Si BP Inday sinisira ng publiko, ng administrasyon. Lalong gumaganda. Maraming salamat, Commissioner Mario Marmasangil. Ayan, maraming salamat po. Ano yung masasabi natin sa itong pag-aangkin ni Bongbong Marcos, no? Ayun, hindi maganda. Hindi maganda yan. Hindi sa kanyang project yan. Yung dito yung coastal road sa Davao, hindi mo sa kanya yan. Mahiya naman siya. Ano naman, pati yung Samal Bridge sa Davao to Samal, inaangkin niya. Huwag natin angkin. Kaya naman, huwag kayong magangkin ng hindi yung project ninyo. Sa totoo lang talaga, alam ko yan. Wala pa si Bongbong, tapos na yung coastal na yan. Pagkatapos ni Bongbong, ongoing yung project niya, pero hindi sa kanya yan. Isa na lang ko. Sa tingin mo, anong opinion mo doon sa tingin mo yung impeachment na ihahain naman nila sa February next year? Sa tingin mo, tatablan pa si BP Sara kanya? Medyo mahirap lang kasi, alam mo, ang tao ngayon nagalanganin. Kahit yung mga congressman, senador, nagalanganin din. Kasi ang tao ngayon, taong bayan, hindi taong bayan lahat ng mga tao talagang suporta kay BP Inday. Paano yan? Maraming salamat po, ma'am. Ayan, thank you so much. Ayan, Commissioner Marmasangil. Thank you.